Okay, welcome sa isa na naman na lesson natin tungkol sa building utilities. Ang mangyayari ngayon, flash lang natin ang isang question and pag-aaralan natin lahat ng pertinent or related information tungkol sa kanya. So, isang question lang, isa, dalawa, tatlo hanggang lima, but ang information na ating matututunan is marami. From start ng isang process hanggang matapos yung isang process, from unang unang step sa kunyari sa sanitary system hanggang matapos yung sanitary system, aalamin natin yon. Okay, so kunyari rin, example ng lavatory, lahat ng parts parts ng lavatory, anong mga sizes ng pipings niyan, mga branch niyan na available sa market, mga ah, mga measurements, lahat pag-aaralan natin. Okay, so to proceed. Okay, so una, sabi niya dito, sediments that settles out of sewage forming a semi-solid mass on the bottom of a septic tank. So septic tank system yung pinag-usapan dito, or yung septic tank, composition ng septic tank yung pinag-uusapan dito. So pag-aralan natin ang ating septic tank. Okay, so mag-pen lang ako. So, ang unang ginagawa ko dito pag gantong mga questions ay inaalam ko kung may mga clue words ba. So, ang nakita kong clue words dito ay bottom, sabi niya. Tapos semi-solid pa, semi-solid. So, ito, related silang dalawa, yung semi-solid tapos bottom. Kasi sa loob ng septic tank, merong liquid, may semi-solid, syempre may gas dyan sa pinakataas, di ba? So, kung may idea, kung simple science lang, lahat ng solid na materials or objects, pag nilagay mo sa tubig, syempre sila yung nasa ilalim. Solids, solids. Sulat natin solids. Tapos, syempre, kung saan siya na-dip or saan siya ah, nilubog, andito yung water. Kasi mabigat siya eh. Mabigat tong solids eh compared sa water. Diba? Sa matter yan, di ba? Solid, liquid, and gas. Siyempre yung gas andito. Yung gas. Yung air andito. Gas or air. May hangin dyan. Ay, nawala. Hangin dyan. Okay, so yung hinahanap ng question ay yung semi-solid na mass or bottom, yung andito sa septic tank, na composition ng septic tank. So puntahan natin yung letter A. Unang choice, scam. So sa mga nakakaalam ng scam, itong scam na to, ito yung lumulutang dito. Kung sa septic tank man, sila yung lumulutang. So definitely, hindi ito yung magiging sagot natin. Letter B, sa mga hindi nakakaalam dyan, ang septage po, ito yung ah, kung nyari ito yung septic tank natin, ito yung kapag napuno yung septic tank, ito yung nilalabas or ito yung sinasak ng Poso Negro natin, yung mga nagsisipsip na sinasabi. Pag puno yung septic tank mo, mag-request ka, magbayad ka, bayad ka or request ka, pasipsip mo. May mga companies na kumukuha dyan, syempre, gagamitin din nila yan. Re-reuse nila yan after some processes. So letter C naman, sewage. Ano naman ang sewage? Ang sewage naman, ito yung mga dumi na pumapasok pa lang. Ito yung mga galing sa inlet. Ito, yung mga galing sa bahay, sewage.
Tapos itong letter D, sludge, dahil na-identify na natin, most probably, pwede namang ito, ay, anong tawag nito? Most probably, sludge yung sagot dyan. Pero sabi ko nga, kung kayo ay nagbabasa ng plumbing code, revised plumbing code, o inaral ninyo ang septic tank, alam ninyo na ang sludge, siya yung andito sa ilalim. So, ang answer natin is letter D. So, pag-aralan pa natin ang septic tank, bigyan pa natin ng mas detailed na pag-aaral ang septic tank. Dapat lahat ng, sabi ko nga kanina, dapat lahat ng composition niya, lahat ng dimensions niya, lahat ng pertinent data sa septic tank para pumasa tayo sa board exams ay alam natin. Okay, so meron ako ditong ah, nakita online na septic tank, example ng septic tank. Although hindi ito nag-follow sa ating codes. Eh, ito yung nakita ko sa pag-aralan natin ito. Okay, so ito yung inlet, ito yung outlet. Okay? So, yung inlet dapat mas mataas yan kaysa sa outlet. Diba? Common sense yan. Kasi syempre, pag magkapantay sila niyan, paano mag-flow yung tubig dyan? Paano yan? Gaganyan. Pati kaya kung mas mataas ito, halangan tataas pa dyan. Ibig sabihin may kailangan mo pa ng pump, kunyari. Pero kung mas mataas itong inlet, tas mas mababa yung outlet natin, gravity lang yung magwo-work dyan. Wala nang ibang mechanism or kung ano mang mechanical something na gagamitin, mga valves dyan. Lalabas yung wastewater natin. Okay, so merong distance yan. Kunyari ito yung ating inlet, tapos ito yung ating outlet, may distance yan. So, may distance may gap sila na dalawa. Saan ba yung colors dito? Okay. So, ito, yan. Ito, tapos ito, meron siyang height. Ang height niya is 50. Itong mga information na to nakasaad sa ating revised plumbing code. So, mas mabuti alam natin ito kaysa hindi natin alam tas lumabas, di ba? Mas mabuti nang alam natin kaysa hindi natin alam. So, 50.80 millimeters yung height niyan. So, sabi ko nga, hindi sila dapat magkapantay. Okay, so 50.8 yan. Ito yung unang information. Alam natin dapat yan. Number two, so may minimum din yan. May minimum ito, may minimum yan. May depth, tapos may length. May minimum yan. So anong minimum na length nito dapat? Ang minimum na length niyan, tandaan natin is 1.50 meters. 1.50 meters. Okay? So ang mga yan is minimum. Ang mga to is nakasaad sa ating building codes. So ang mga yan, pwedeng mas maganda, mas malaki, syempre. Pero never dapat na mas mababa pa dyan yung sukat niya. Okay? Wait lang, palit ko lang ng battery ng aking mouse at punte. Okay, kung may mga gusto kayong idagdag dito na nakalimutan natin, pwede nyo i-message. I-discuss natin bago tayo mag-next na lesson. Okay? Kasi syempre sobrang dami nito. Yun.
Sobrang dami ng information na meron dito. Hindi natin madidiscuss lahat yan. Meron at merong mga kaligtaan dyan. Okay, I'm back. Yung mouse natin. Okay, so dito, 1.50. 1.50 yung length. Uh, sorry. Minimum length. Tapos, 0.90 meters ang minimum depth or height. Height na lang. Okay? Yun, pangalawang information na yan. Uh, regarding septic tank. Okay, number three. Ganun pa. Ito, air gap. May air gap yan. Hindi pwedeng mapuno yan kasi syempre, ano yan, mag-overflow yan. Syempre, mabaho yan. Eh. Anong, anong dimension yan? Dapat meron daw 0.20 meters or 200 millimeters na air gap. Air gap. Air gap. Okay. Number four, ano pa? Number four, dito according sa ating code, ito mali nga ito eh, isa lang yung lead niya or manhole niya. Dapat dalawa daw yung manhole dyan. At least two, sabi niya. At least two. At least two. So, according to code yan, at least two. At least two. Dapat meron daw dalawa manholes. Manholes. Okay. Ano pa? And ito pala, itong scam na to, kailangan ma-breakdown ito. Diba? Pagpasok niyan galing sa inlet natin, may solid, merong, merong liquid, halo-halo yan kasi galing sa ating water closet yan. Diba? So, anong bacteria yung nagbre-breakdown yan para maging sludge? Kasi pag na-breakdown yan, bababa yan. Hulog. Punta na naging sludge. Sa anong pangalan ng bacteria na yan? Tawag sa bacteria na yon is anaerobic bacteria. So, number five, info. Dami nating info, no? Kailangan yan para ma-breakdown yung waste material into sludge. Anaerobic bacteria. Hmm. Kaya hindi hindi gumagana itong breaking down na process kapag merong mga may plastic, merong diapers, may mga ganon na mga materials na nakakapasok sa ating septic tanks. Sanitary napkins, mga ganon. Hindi siya dinidisrupt niya yung process sa loob ng septic tank, yung breaking down process. Pati mantika, syempre hindi naman yan mantika, na float lang yan eh. Di ba? Hindi ma-breakdown yan. So, kaya bawal, bawal na bawal tayong mag-flush ng kung ano-ano na lalo solid waste o mga paints, mga varnish, thinner, oil sa ating papunta sa ating septic tank. Okay? So, ano pa? So, meron ding itong nasa gitna pala, baffles ang tawag dyan, no? Baffles. Baffles or partitions. Baffles. Dagdag na lang natin. Okay. Nanganak na yung isang question natin into napakaraming information. Okay? So, what else? Ayan pala. Itong unang chamber natin, ito, chamber 1 to. Chamber 1.
chamber one or first chamber, tapos ito yung 2. Dapat ang hinahawakan niya na volume or yung yung volume na meron sa kanya is one half ng kabuang volume ng tank. So, kalahati dapat hawak niya. One half to two-thirds. So, majority dapat andito. Diba? So, kaya meron yan na mas mataas dito banda, mas mataas itong inlet kaysa outlet para mapuno muna ito bago pupunta sa kabilang chamber. Hindi pwedeng mali na yung pagkakagawa ng ating septic tank kung kalahati pa lang ang napuno dito, dito punong-puno na. Ibig sabihin may mali. Diba? Paano kaya nangyari yun? Okay. So, other information, what else? Hmm. So, walang ibang system o process nangyayari dyan, kundi gravity lang, gravity. Gravity yung ah, mag-flow-flow dyan, tapos mag-outlet na rin dyan. Okay? So, other information, ano pa? Ito pa ba? Okay. Tingnan natin. Ito. Tanggalin muna natin ito. Balik para dagdagan natin. Okay. Sa mga distances, meron pa yan. Siyempre, pag gumawa ka ng septic tank, hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa. O di kaya lagay ka lang ng lagay. Sabi niya, dito na lang natin lagay para ano, malapit sa ilog. Para pag napuno, hindi na tayo gagastos ng pang ano, pang, pang sip-sip. Diretso sa ano, matabang hito niyan. Okay. So, sa paggawa ng septic tank, may mga safe distances din. May mga horizontal distance sa ating mga water sources. Yari, ito yung ating septic. Septic. Sensyahan nyo na yung ating illustration na yung ating drawing kasi ano lang to, sa mouse lang. Okay, so yan yung manhole niya. Okay, so di ba may ilog dito, may stream dyan, may distance yan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang mag-construct ng septic tank malapit sa kanya. So, ano yung distance niyan? Sa mga nakakaalam dyan, ang distance niyan, according sa ating plumbing code, is 15.20 in meters ha. Ito ay minimum, minimum. So, mas malayo, mas maganda para walang chance, kunyari man nagkaroon ng leak yung ating septic tank, malayo siya sa creek o di kaya bodies of water natin, walang mapopollute. And para matandaan natin yung isa pa, meron din, may distance din, yung ating mga bombahan, water source, uh, po, tawag nito, bomba, tawag niya sa Ilocano, bomba. Bomba, mga wells, mga water source, pagkunan ng tubig. Dapat din 15.20 din, minimum 0.20. Okay? Hmm. Kasi baka after ilang years na bomba ka ng bomba dito, pak, bomba ka ng bomba, 15 years na, 10 years, ano, nasisip-sip na pala yung laman ng septic tank kasi sobrang lapit, ano. So, ano pa, syempre sa bahay, anong minimum horizontal distance niyan sa iyong bahay pagka nagpapagawa ka ng septic tank? Dapat merong 0.60, 0.60 meters. So, yan. 0.60 meters. And then, syempre, meron din sa ating mga public water main. Yung pinagkukunan ng tubig galing Maynilad. Ilang, ano daw, ilang daw distance dapat. Maynilad. Lagay natin Maynilad. Maynilad po, Maynilad. Maynilad.
Yun. Ang distance niyan, sa ito naman, ay ilan? 0.30. 0.30 ano? 0.30. So dapat 0.30 meters yan. Okay? Sa kahit sa mga ano, sa mga tubo-tubo dito sa bahay, minimum niyan 30. 0.30 pala, 0.30 meters. Okay? So dapat ganon. Mayroong mga distances yan. Dami na nating information dito. Ano pa? Pang nakalimutan natin na ilagay according sa ating mga code. Hmm? Ayan pala, ang ating, kalimutan ko mention, ang ating septic tank ay dapat watertight. Anong ibig sabihin nun? Wat, sinabing watertight, dapat ay nakakalabas o nakakapasok ang tubig. Di ba? So, dapat mag-shift na tayo na nag-ano tayo, nag gumagamit tayo ng hollow blocks tapos tsaka palitada, di ba? Kasi ang sabi sa code dapat ay watertight. Hindi nagsisip ang water pababa, pababa. Ba, practice ng mga sinaunang son natin, sabi niya, dapat walang cover daw ito, wala daw ito. Para hindi daw madali mapuno. Para pag yung tubig daw, bababa lang dyan. Diba? Irresponsible lang yung ganon. Irresponsible ka na ano. Although, syempre, cost ano, maganda yan. Mababawasan yung gastos mo. But that is being irresponsible sa mga neighbors natin, sa ating environment. Okay, so dapat buhos yan. Ay buhos yan. Okay? Dapat buhos yan. Hmm. So, ito din, dalawa. Dalawa dapat ang manholes dito ha. Mali pala yung ano natin, no, isa lang. So, dalawang manhole. So, may diameter din yan. Anong diameter niyan? Hmm. Yung diameter ng ating, tawag nito, ng ating, ng ating, ng ating manhole. Yung diameter niyan, sabi sa code ay 508 millimeters in minimum dimension or equivalent ng removable cover slab. Ito yung cover slab na natatanggal yan. Ito yung mabigat. Equivalent niyan. Dapat 508 daw ang dimension. Okay? So, ano pa? 508. Ilagay natin. 508 manhole. 508. Okay? Minimum dimension niya yan. What else? What else na patungkol sa ating septic tank? Nakita nyo naman, di ba? Unang question, isa lang. Sludge lang yung hinahanap. Pero kailangan alam natin lahat ng mga andon sa septic tank para sa mga susunod na questions. Baka related pa rin sa septic tank. Ayun. So, maganda na basahin ninyo yung ano, yung visual dictionary ni D.K. Ching. Lalawak kasi yung terminologies natin doon. So, alam natin yung pag alam natin ang mga terminologies, syempre, pag apat yung choices na yan o lima, alam mo na, ay, hindi ito, ay, hindi ito, ay, hindi ito, sabi. So, tumataas yung chance na mapipili natin ang tama. Okay? So, tulad niyan, pag wala kang idea pa dyan, hindi mo nabasa yan, tapos, nangyari yan, next mo, tapos dalawa na lang, pwede ito, pwede yan, paano kaya yan? So, meron ka ng 50 chance ngayon na 50% chance na magiging tama.
compared sa, yan, tig 25% yan eh. 25% chance na tatama ka dyan. So, pag natanggal yung dalawa, 50 na. Tanggal pa yung isa, uy, 75, pwedeng tama na. Ganun lang. Okay? So, proceed tayo. Mm, Clear all my drawings. Okay. So, ayun, ito yung sinasabi ko. Ang mga questions sa board exams, may mga iba na related. Kaka, related sila. Magkaka-relate. So, better term. Magkaka-relate sila. So, ito, alam na natin na layer of sewage matter or light organic materials that rises to the surface of the sewage in a septic tank. So, nasa surface siya, lumulutang siya. Diba? Kasi light organic materials yan. So, septic tank, na-discuss natin kanina kung sino yung andito, scam ang tawag doon. Oh, ito. Hindi yan. Ito yung ulit. Ito yung tinatanggal sa septic tank pag napuno na yung ating septic tank. Itong sludge naman ay yan yung nasa bottom natin na yan yung na-discuss din natin kanina. Okay. So, ano nga ba ang curd? O, sino nakakaalam ng curd? Ha? Hmm, curd. Parang ano ata yan eh. Pagkain ata yan eh. So, mali yan. Mali din. So, settle tayo sa scam. Pag-aralan na natin sa unang question. Okay? Proceed tayo. Next. A covered watertight tank for receiving the discharge from a building sewer, separating out the solid organic matter which is decomposed and purified by anaerobic bacteria and allowing the clarified liquid to discharge for final disposal. Okay. So, na banggit ito yung sasabi ko kanina, banggit ko kanina, dapat watertight. Ano ba yung watertight dyan sa mga pagpipilian? Ng una, ang cesspool, hindi yan watertight kasi ito yung sinasabi ko kanina na minsan walang cover yan sa ilalim para diretso yung tubig dyan. Hindi kaya may cover pero may mga butas-butas yan, hindi siya watertight. Sa X yan. So letter B, lalo naman na hindi ito kasi water closet, this is a fixture, di ba? Receiving the discharge from a building sewer, sabi niya, so mali yan. From a building sewer pa lang. Nanggaling na siya sa building. Ito, nasa loob ng building, mali kagad yan. Hmm. Septic. So, meron kang 50% chance ulit na makuha ito. So, itong dalawa, possible. Pero ang tinatanong dito ay yung tank lang. Watertight tank. Hindi niya tinatanong dito yung system. Kasi kung sinabi natin septic system, andyan na yung mga pipes, hmm, diba? Mga fixtures, yun yung septic system. Hmm. Pero ang tinatanong niya dito kung ano yung tawag dito sa ito lang specific na yan na tank na ano daw sabi niya ano. Ito rin, merong anaerobic bacteria. Yung na-mention ko kanina, ito, na kailangan to ng oxygen para mag-decompose. Diba? Sabi natin kanina, yung mga andito sa surface, andyan yung anaerobic bacteria natin. Breakdown niya yan. Yan yung bumababa dito. Yan na yung nagiging sludge. Okay? Okay. Thank you. Next tayo. Number 4. Used for fixtures where grease may be introduced into the drain
or sewer system in quantities that can affect line stoppage or hinder sewage treatment or private sewage disposal. Okay, anong clue words ulit? Anong clue words dyan? Clue words dyan. Una is grease, sabi niya. Pag ginagamit nila sa mga fast food, di ba, pag nagprito-prito sila, may mga grease traps yan. Grease or fixtures with grease. So, sino may mga grease lang dyan o grease traps. Ito naman, air gap. Ano naman to? For backflow, di ba? Vacuum filters. Hindi yan. Drainage tayo, nasa sewage system tayo, sewer system tayo. Penetration probes. Ano ba ang penetration probes? Sino nakakalam ng penetration probes? Ang penetration probes, sa ano yan, sa nagme-measure yan ng init. So, hindi siya, ano, wala siya sa ating sewer system. So, best answer, best answer lagi, na-eliminate mo na tong tatlo, grease traps. Okay? Sabi pa niya dito, can affect line stoppage or hinder sewage treatment. Pag may grease yan, syempre, alam naman natin pag lumamig yan o di kaya na naanan ng tubig yan, magklaklag yan, titigas yan. Parang sa artery ng tao, veins ng tao. Pag laging fatty foods yung kinakain mo, deprito yung mga kinakain natin, nababara yung mga ugat-ugat sa katawan natin, nahihirapan yung dugo na mag-circulate sa katawan natin. Ganon din yan. Pag may grease din, pag walang grease traps, at na-accumulate ang grease dyan, syempre hindi makakadaloy yung ating dumi, ang dumi or tubig, wastewater or ating gray water sa mga pipes natin. Okay? Next tayo. Last. Sabi ko nga, 5 questions lang tayo. Ayun, water is injected with hypochlorite or chlorine gas to kill harmful bacteria. So, pag nabasa niyo yung plumbing code, may clue word ka agad yan. Sinasabi niya agad, chlorine, hypochlorite, to kill harmful bacteria. Lahat naman ito is to kill bacteria. Ah, hindi pala ito. Ito, filtration. Ito, chlorination, disinfection. Pwede yan kasi kill harmful bacteria. Pero meron pang gumagamit ng chlorine. Ito, disinfection, hindi lang chlorine yung ginagamit dyan. Ito, specific chlorine. Ito yung tamang sagot. So, sa mga hindi nakakalam sa sedimentation, alam natin na hindi yan. Kasi sa sedimentation, inuro, pag nakinig kayo nung high school o elementary ninyo, nabing sedimentation, kapag kumuha, kunyari, survival yan, kumuha ka ng maduming tubig, ilagay mo sa baso. You leave it for 24 hours or longer. Yan yung tubig, ano. Tapos madumi-dumi yan. If you leave that for a certain, ano, for matagal na oras, ilang oras, lahat ng mga sediments niyan, babagsak yan dyan. Nandito lahat ng mga solid niya. So, sabi, pwede mo daw inumin ito. Siyempre, survival na eh. Lahat ng mga particles andito nasa ilalim, bababa yan. Yan yung sedimentation which is mali kasi gamit nga ng chlorine eh. So filtration, sagat nga kunada sa Ilocano. If-filter ka, hmm, if-filter ka, i-separate mo din yung ano, yung mga ah, solids, mga bato-bato or maliliit na ano sa water o sa liquids. Okay? So, best answer is chlorination. So, it's the use of hypochlorite or chlorine gas. So, I suggest you read the
IRR or yung revise natin na plumbing code. Meron, madami naman online yan. Tapos, you visit din yung visual dictionary ni D.K. Ching. Napakalaking tulong nun. Kasi lalawak talaga yung uh, maging bihasa ka sa mga terminologies sa architecture. And of course, don't forget to rest, don't forget to pray. Kasi sabi, di ba, you do your part, of course, God will do His part. Hanggang doon lang and see you next class. Thank you. God bless.